By this time siguro alam niyo na ang issue tungkol kay Sir Jack at kay Aura Briguela. Hindi ko na kailangang ulitin ang lahat. Summary na lang siguro. Nagbiro si Sir Jack na di daw her si Aura at tinawag niya itong bro. Doon nagsimula ang pagtatanggol ng ilang mga members ng LGBTQ kay Aura at dahil dito naramdaman ni Sir Jack na pinagtulong-tulungan na siya hanggang sa magdeklara ito ng all-out war. Pumalag siya sa ribat ng mga either followers ni Aura or mga members ng LGBTQ or haters ng mga bakla. Kumbaga parang nakakita sila ng leader at lalong lumakas yung kanilang loob na para bang sa mga pelikula, yung mga historical films, no? Tipong gustong maraming pumalag sa isang mananakop pero di makapalag kasi natatakot sila. Pero nung nakakita ng leader na pumalag, ayun, naglabasan yung mga dating takot at pigil at ngayon sumasali na sila sa isang revolution. Ngayon, ang grupo na nagsimula lamang sa iilan or sa isang tao lamang ay naging isang malaking grupo na at nagsimula na ang revolution. Halimbawa nito ay si William Wallace, si Xiang Liang ng Chu Dynasty. Sa atin naman ay si Andres Bonifacio. Nagsimula lamang sa isa hanggang sa dumami ng dumami. Ganyan ang danger na pwedeng mangyari dito. Pwedeng may mabuong grupo na against sa LGBTQ or simpleng against lang sa mga bakla. Yung mga homophobic, no? Siyempre siguro mga secret group yan kasi sino ba naman yung magpapublic ng hate group, di ba? Religion nga, kaluluwa na yung nakataya. May nabubuo pa rin mga grupo. Kahit obviously panloloko lamang o panlilin lang, panguuto yung kanilang religion. May mga nagkiklaim na sila daw ang Diyos, sila daw ang anak ng Diyos at sila daw si Jesus. Ang daming ganyan pero may mga napapasunod sila. May mga antichrist pa nga mga satanista, mga terorista. Di ba? Kahit gaano kasama yung layunin ay may mga sumusunod pa rin. So hindi malayong may makabuo ng grupo dahil sa nangyayaring ito. At kapag may nabuong grupo na ganyan, halimbawa, no? May mga kakilala ka na member ng LGBT or kakilala ka na bakla, kaibigan na bakla, kamag-anak na bakla na naglalakad tapos natsyempo sa mga grupong yon at pinagtripan. Sabihin nyo ng ex-sads ako pero posible, nandyan yung posibilidad na pwedeng mangyari. Pero syempre yung mga nagtatanggol kay Sir Jack at kay Aura or kaninong panig man, no? Hindi natin mapipigilan yung mga yan. Syempre paniniwala nila yon at meron tayong karapatan na sabihin ang ating gustong sabihin. Freedom of speech nga. Pero syempre, hinahinay lang tayo. Baka mademanda tayo sa mga pinagsasabi natin. Delikado yan. Hindi porke meron tayong freedom ay sabihin na natin yung gusto nating sabihin. May mga salitang nakakapahamak. Sausawan na kasi yung nangyayari kay Sir Jack at kay Aura eh. Iba't ibang mga tao na yung nagko-comment. Minsan talaga yung mga sinasabi nila is wala naman talagang kwenta. So kung ikaw ay hindi ka pa nakikisawsaw at sasawsaw pa lang at ang pinaplano mo is kumampi sa isa, kung may papanigan ka man lang din, huwag ka nang sumali. Piliin mo yung buhay na payapa ka. Hindi yung tipong pagkabukas mo sa internet ay tinitingnan mo kung may nag-reply ba sa bash mo. Tapos pag may nag-reply, sasakit ang loob mo, babanat ka na naman. Hindi na magiging payapa ang buhay mo. Magiging apektado ka sa sa gusto mo. Kapag ka may kaaway ka, lalo na kung ikaw yung tipong tao na check ng check sa kaaway mo, kung meron na ba siyang sinasabing bago sa'yo, walang kapayapaan sa buhay mo. Isipin mo rin kung yung sasabihin mo ba, pagka sinabi mo yan ay may mababago. Like pagka sinabi mo na tama si Sir Jack at kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi mo, ay mawawala na ba yung kabaklaan sa mundo? Or pinagtanggol mo si Aura, pagka sinabi mo ba yun ay magsisisi na si Sir Jack? In a harsh way ay magsisisi na si Sir Jack. Pwede siguro tayong mag-comment na hindi nawawala yung salitang respeto sa komento natin. Isipin mong mabuti kung yung sasabihin mo ay makakabuti or lalo lang makakasama, nasa iyo pa rin kung gusto mo pa rin gawin or hindi. So I think hanggang dito na lang and maraming salamat. Chide Talks out.